As we speak, yung mga poll precincts po, yung mga polling places sa Amerika, isa-isa na pong nagsasara at inaantabayanan na po yung resulta. At consequentially to, lubhang mahalaga po not only for the Philippines, not only for our region, but also nga sabi, for the entire world. So kayo na po, ipapaubayan na namin sa inyo para ipaliwanag po sa namin ano ba ang ibig sabihin ng isang Harris victory at ano rin ang ibig sabihin ng isang Trump victory para po sa Pilipinas at para sa mundo. Pwede natin, we can break it down. For example, kung pag-uusapan po natin yung nagaganap po na sa kasalukuyan ng mga geopolitical tensions, no, wars sa ilang bahagi po ng mundo, what will it mean kapag kunwari from a Democratic president maging Republican president in the person of Donald Trump, yung foreign policy in dealing with the war in Ukraine, for example, with yung kasalukuyan po na nagaganap naman sa Israel at sa Gaza. Go ahead po, Professor. Unang-una ho, talagang matindi ho yung eleksyon na to. Hanggang ngayon, hindi natin malalaman kung sino yung mananalo dahil ho talagang polarized yung American politics, no? Pero mapapansin ho natin, lahat ho ng kanilang mga kumbaga issues na talagang hindi pinagkakasunduan o tinatawag natin apple of discord or bones of contention, kadalasan ho yan, karamihan ho yan domestic. Ito ho ng, of course, tax break, issue ng illegal immigration, issue ho ng abortion, issue ho ng women's rights, no? Issue ho ng peace and order situation sa ilang parte ng Amerika ho. Lahat ho yan domestic. Mapapansin nyo, hindi ho nila tinalakay masyado ang foreign policy. No, dalawang ibig sabihin yan. Unang-una ho, sa pagdating ho talaga ng election, ang nagmamatter sa mga ordinaryong Amerikano, domestic issues. Like lalo na yung inflation, lalo na yung issue ng illegal immigration, lalo na ho yung issue ng middle class, kailangan ba potential middle class, o bibigyan ba natin ng mga malalaking tax breaks yung mga mayayaman ng Amerikano. Pangalawang dalihan ho dyan, maari ho kasi mayroon silang bipartisan consensus. Lalo na sa pinaka-importanting issue, importanting bilateral relation ng Amerika, ayan ho yung pagtutunggali nila sa China. Okay. No? Pagdating ho dyan sa tunggalian ng Estados Unidos at China, there seems to be a bipartisan consensus. Pero pagdating ho, of course, link rin yan yung strategic competition nila with China doon sa polisiya ng Amerika sa Indo-Pacific region, and of course, yung alyansa nila sa Pilipinas, at of course, link yung alyansa nila sa Pilipinas sa alyansa nila sa ibang bansa, no? Lalo na sa Japan, sa South Korea, sa Australia, and even to a certain degree, Taiwan. And of course, yung mga security partnerships ng Amerika, katulad doon ng Quad, Quadrilateral Security Dialogue, and AUKUS. Mukha sa pagdating ho yan sa larangan ho yan, merong bipartisan consensus. Hindi yung issue dahil nagkakasundo tayo. So that's a good thing. No, at least pagdating sa foreign policy, maasahan natin may continuity regardless of who wins. Is that what you're saying, Professor? Maaaring magkakaroon ng slight differences in terms of the form, pero pagdating ho talaga sa substance, lalo na ho, no, isang bagay lang ho ang nag-unite o nakapag-iisa sa mga Amerikano. Yun ho yung competition nila sa China. Kasi ho talagang pumasok ho sa loob ng American society yung pananaw ho na China is the threat that the United States faces in the 21st century. And of course, kailangan importansya dyan yung presence nila sa Indo-Pacific region, pagpapalakas ng sandatahang lakas nila, lalo na sa Indo-Pacific region. And of course, yung importansya ng mga alyansa nila. Alyansa, of course, sa Japan, alyansa sa South Korea, and of course, alyansa sa Australia, and of course, the Philippines. So pagdating ho dyan, walang issue yan. Kasi meron silang bipartisan consensus. Magkakaroon lang ho dyan probably in terms of certain forms, kung bibisita ba dito si Kamala Harris or si Donald Trump, pag meron ASEAN summit ho, no? Yung mga matters na yan na hindi naman talaga importante, but yung pinaka-core ng American foreign policy and defense policy sa Indo-Pacific ko, hindi yan maapektuhan. Okay. Meron din bang yung tinatawagong bipartisan consensus, itong Democratic at Republicans, pagdating po sa allocation man for military spending overseas? Usually ho kasi pag Republican, talagang importansya yung defense spending. Tinataas nila. Pero sa ngayon ho naman kasi yung defense spending nila constant nasa
matter ho ng 850 billion. No, probably ho kung mananalo si Donald Trump, mas bibigyan niya ng DN yung pagpapataas ng budget and of course paglalo ng pagmo-modernize ng US military. And of course kung i-modernize ang US military, he would always focus dito sa Indo-Pacific region, sa mga US forces of course west of Hawaii under the Indo-PACOM command. So, Professor, yung ano naman, yung gera po dyan, yung Russia versus Ukraine, tapos yung sa Israel, tapos laban sa mga Hamas. Kasi nakikita natin talaga si Biden, very supportive siya dito sa Israel, di ba? Tapos dito naman sa Russia-Ukraine, hindi nagpapadala, pero aid ang pinapadala. Ngayon, kung sakali si Donald Trump po ang manalo, mag-iiba rin kaya yung takbo ngayon nitong mga gera na nangyayari ngayon po? Mahihinto na ba? Sa Indo-Pacific ho, generally po, merong consensus ho na hindi maapektuhan. Iba ho pag sa issue ng Europa, NATO, and of course Ukraine. Okay. Kasi meron ho, of course, personal relationship si Donald Trump kay Vladimir Putin. And nag-announce na, of course, si Donald Trump, no? Now, once siya ma-elect, no, he will ask for a ceasefire between Russia and Ukraine. And he will try to cut a deal with Vladimir Putin kasi mahaba ho yung kanilang relasyon ni Vladimir Putin. So, pero kung papatulan ho yan ni Vladimir Putin at ano ang magiging reaction ng NATO, and of course, magmamatter rin ho kung sino yung na-appoint ni Donald Trump sa kanyang National Security Advisor, sa kanyang Secretary of Defense, Secretary of Department of State. Diyan ho papasok na yung, of course, yung impluensya ng tinatawag nating bureaucracia. Together, Sunday 25, Sunday 25.